2027 national budget na ani ay mas masahol pa na bersyon ng pork barrel. Tiniyak naman ni bagong Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na walang last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee at lahat ng amendments ay dapat idaan sa plenaryo. Si Sheena Torno sa report. Nais masiguro ni Senator Ping Lacson na dapat tuluyan ng matanggal sa national budget ang tinatawag na Leadership Fund. Sinabi ni Lacson, 2025 ang huling budget year na nagkaroon ng Leadership Fund. Hindi rin tamaan niya na nakikialam ang mga mambabata sa budget preparation na isang proseso na sakop ng executive. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng congressmen and senators doon sa tinatawag na authorization phase, meaning legislation. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na. Giit pa ni Senator Ping, dapat sa local development councils ilaban ng mga district representatives ang mga proyekto at pangangailangan ng kanilang mga distrito. Kung may mga proyekto nang nakapasok anya sa National Expenditure Program o NEP, bago pa man ito dumaan sa Kongreso, para na umano itong descendant ng pork barrel. Worse pa, kasi ang pork barrel, doon na yun sa Congress Ito, executive domain pa lang, nandoon na nakialam na yung mga congressmen because no-operan nga ng mga allocable. And what a term, alok. Sinabi ko naman, it doesn't automatically mean na merong misuse, merong allocable. Pero it is, it could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Sinabi pa ni Lacson, 200 million pesos lamang noon ang nakalaang pondo para sa bawat senador, habang nasa 120 million pesos naman para sa bawat kongresista. Ngunit sa ilalim ng Leadership Fund ay lumaki ito sa 1 billion pesos para sa mga mambabatas na chairperson ng komite, habang 500 million naman para sa mga mambabatas na walang hawak na komite. Nag-ugat ang pahayag ni Senator Ping matapos ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na lahat ng senador noong 2024 ay nakakuha ng alokasyon mula sa Leadership Fund para sa 2025 national budget. Partikular na pinangalanan ang mga kasalukuyang senador na sina Senator Robin Padilla at Senator Bongo, bagay na kanilang pinabulaanan. Anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Mariinding pinabulaanan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang testimonya ni Bonoan ukol sa kanyang umanong diskresyon sa 24 billion pesos na Leadership Fund. Giit pa ni Zubiri ay kailanman hindi siya nag-aproba ng anumang listahan ng mga proyekto mula sa mga senador noong siya ang Senate President. I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Lahat ng request ay course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado. Samantala, tiniyak naman ng bagong Finance Committee Chairman na si Senator J.V. Ejercito na magiging transparent ang deliberasyon para sa 2027 proposed national budget. As an offshoot of the biggest scandal doon sa flood control, hindi na kung magyayari muli yun. Sabi ko nga, hindi ko na kayanin ang last-minute insertions, lalong-lalo na sa BICAM. No more amendments or insertions during BICAM. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor. Lahat sa floor. Everything will be done in open session. No? Wala na ho yung mga secret BICAM, wala na yung small BICAM na tinatawag. Magiging bukas ang mga budget hearing para sa mga civil service organization, academe at stakeholders upang matiyak ang tamang pagbabantay sa pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Dapat nang tanggalin ang kontrol ng mga politiko sa mga electric cooperative sa bansa. Ito ang iginiit sa pagdinig sa Senado matapos mabuking na may ilang opisyal na hindi nagbabayad ng kuryente kaya napapasa ang pasanin sa mga ordinaryong consumer. Si Angel Pastor sa report.
Iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo na dapat alisin ang mga electric cooperative sa kontrol ng mga politiko. Sa pagdinig ng Committee on Energy araw ng Huwebes sa PICC, sinabi ni Tulfo na may mga lugar na interesado ang pribadong investors na pumasok pero nahaharangan dahil hawak ng mga politiko ang electric cooperative. Gate niya mas mabigat ang problema kapag may mga politiko ring hindi nagbabayad ng kanilang kuryente dahil ang ibang consumers ang napipilitang sumagot sa naluluging cooperative. Anya kahit malit lamang ang system loss, hindi katanggap-tanggap na pagbayari ng mga consumers sa kuryenteng hindi naman nila ginamit o ninakaw. I've spoken to several companies that they are very interested in joining and coming in. Unfortunately, dahil may prangkisa, or the real talk, because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, yun, that's real talk. Kaya wala hong nangyayari. Kaya pagtisa na lang natin, dahil kay Gob yan, kay mayor yan, yung ibang politiko hindi pa nagbabayad ng kuryente. Sinang-ayunan naman ito ni National Electrification Administration o NEA Administrator Antonio Mariano Almeda. Aminado siyang malaking bahagi ng kanyang oras noong siya ay bagong upo ang ginugol sa pakikipag-usap sa mga politiko na may hindi bayad na electric bills. Ayon kay Almeda, may mga politiko nang naputulan ng kuryente at binigyang diin niyang walang dapat espesyal na trato sa mga ito. Totoo po yun. Naka-experience po kami nung bagong upo ako rito. Half of my time is how to manage mga politikong hindi nagbabayad. And modesty aside, Mr. Chair, pag gano'n ang sitwasyon, tinutulungan ko ang electric cooperative paano makipag-usap sa mga politiko. Pag may rumahong maulit, ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politikong pinutulan namin, natatawag ko sa akin, sasabihin ko lang sa politiko, wala ho tayong magagawa, yan ng polisiya. Nagbabayad naman ho. Samantala, ipiniliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC na may limitasyon na sa system loss mula pa noong 1994 nang ipatupad ang Anti-Pilferage Law o Republic Act 7832 na naglalayong unti-unting pababain ang pinapayagang system loss. Iminungkahi naman ni Tulfo ang pagrepaso at pagpapalakas sa naturang batas dahil anya tila wala na itong sapat na pangil laban sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kailangan anyang malaman kung ilan na ang nahuhuli, nakakasuhan at napaparusahan dahil sa illegal connections, meter tampering at iba pang uri ng power theft. Inamin naman ni Police Colonel Edward Malyo, ang Chief Investigation Division ng PNP-CIDG, na wala siyang hawak na datos sa kasalukuyan tungkol sa mga nahuling lumabag sa anti-pilferage law. Gayunman, sinabi niyang nagbibigay ng police assistance ang PNP sa mga operasyon ng Meralco at iba pang power distributors. May nahuli po ba kayo? May figures ba kayo? May nakulong na po ba? Kasi kung wala pa po nakulong, sasabihin ito mga magnanakaw ng kuryente, wala naman nakukulong dyan. As for the data, Your Honor, I have no data for this moment. But our lower units, especially the provinces, during the operations of Meralco, and our PNP units is always ready for giving assistance, especially on the urban areas or dun sa magugulo po na nakikita natin na may pwedeng mangyaring krimen. Just like the PNP, sir, care, wala po akong hawak na data ngayon, pero I'll check with the records at the NBI para sa next hearing po, dalhin po namin dito. Dahil dito, inatasan ni Tulfo ang PNP at NBI na magsumite sa susunod na hearing ng datos kung ilan na ang nahuli, nakasuhan, na-prosecute at naparusahan dahil sa power theft sa Metro Manila at mga probinsya. Tiniyak naman ni Tulfo na rerepasuhin ng lehislatura ang Anti-Pilferage Act kasama ang mga rekomendasyon mula sa ERC, DOE at NEA. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Angel Pastor, SMNI News.